Hey foodies! Welcome to the first episode of Grab a Bite. My name is Gio Kawachi and today I'll be joined by the founder of Localpedia, John Sherwin Felix. We'll talk about how he started his advocacy and how his food mapping of indigenous ingredients has made an impact in the Filipino food scene. We'll also get to know more about him and which local Filipino ingredient is his most favorite. So foodies, relax, enjoy, and grab a bite. Our guest for today is John Sherwin Felix, also known as Localpedia. What's up? For sa mga nakikinig sa atin ngayong araw, Yes. thank you. I'm John Sherwin Felix, founder ng Localpedia and an archivist of Philippine ingredients. I'd like to know, how did you start Localpedia and why? Sige, start ko lang na siguro way back na yung foundation talaga ng Localpedia is yung childhood ko talaga. Lahat talaga, sabi nga nila sobrang passionate daw nung project. Wow. Kasi ito talaga ako yung pinaka-core ko. Nung kabataan ko talaga, palamunin. Mahilig ako kumain. And then yung family ko, yung lalo na yung mom ko, hello, Women's Month ngayon. And then, pinalaki niya ako sa household na hindi ako nakatikim ng sinigang mix. I don't wanna sound elitist, mamaya sabihin nila elitist ako sinigang mix kadiri. Hindi naman. Pero lumaki ako na yung pampaasim namin, kamyas, sampalok. Tapos one time, pinagalitan ako ng mama ko kasi gumagawa ko ng gulaman, buko pandan. Tapos nakita niya gumagamit ako ng extract. Yes, exact. So, sabi niya, no, pandan ang gamitin mo, pandan leaves. So, ganun yung values na na-instill sa akin nung kabataan ko. And then, yun, mama ko kasi may food business na maliit lang. So, ang kita ko siya na naghahalo ng ube, kalamay. So, laking part ng food sa pagkatao ko. And then, fast forward nung college, naging activist. So, na-immerse ko yung sarili ko sa iba't ibang sectors like farmers, nakita ko yung mga problema na kung ano yung meron yung food system and not even yung mismo problema sa kung ano meron tayo ngayon. And then nung nagka-pandemic, yun na yung parang dikit-dikit na siya kasi yun yung love for food, the love for rights ng people. Natuto ko, sabi ko, masarap magluto sila mama, yung mga ate ko. Natuto din ang magluto. So, pwede na tingnan yung Banana Leaf Kitchen. So, yung first page ko, yung talagang luto lang ako ng luto, tapos unemployed pa ako noon. Okay. Tapos, gusto ko lang yung gawin, yung gusto ko talagang mag-explore, gamitin yung local ingredients. And then, dun ko na-realize, parang same-same lang yung mga nasa groceries. Yes. So, nag-look ako sa hindi pa, kumbaga yung mga unexplored places sa province namin, in Mindoro. So, doon ko nakita na, wow, ang dami pala naming mga sangkap, gulay, prutas, like for example, kalumpit. Kalumpit is a native fruit. Yes. Kung saan yung kalumpit Bulacan, doon ang galing yung pangalan. Oh, so then, doon ko na-realize na we have so many assets na pwedeng gamitin na hindi alam ng most of the people. So, dinodocument ko lang, picture lang, sulat, tanong sa mga matatanda, tanong sa mga tindera, paano po ba ito gamitin? Nagugulat sila kasi bata ko pa noon eh. 27 na ako pero mga 23 years old ata ko na yun. So, nagugulat sila kasi bakit itong bata to interesado sa mga pagkain na usually kami lang kumakain. Yes. So, yun, start ko siya, tapos asintibuok, pero yung asintibuok noong time, naghanap pa ako, hindi pa siya ganun available online. Yes, hindi pa siya. So, naghanap ako ng mga pwede magpadala sa akin. And then, the rest is history. Nakahanap ako, pinicturean ko siya, pinost ko sa online, nag-viral, and then yun. Pero hindi yun yung first na document ko. Yes. Marami pa akong document bago yun. Ano yung mga unang-una talaga? Like you said, when you were starting, ano yung mga... So, you said you're from Mindoro. Yes. So, ano yung mga na-highlight mo? Yung mga una-una kong mga post, yung kalumpit na fruits. Kasi yun yung niluluto ng mama ko, ginagawa niyang jam. So, paborito ko masarap yun. Yes. And then, meron kaming kinakain na tinatawag na bagbagkong, flower yon na edible, na vine. Bagbagkong, sa bidukong, pusa-pusa. Ang dami yung pangalan sa different parts of the Philippines. So, yung mga una-una kong pinost. Tapos, pinapost ko lang siya para lang sa akin talaga. Okay. Hindi siya talagang parang for the public, for the... So, mostly parang reference mo lang? Reference ko lang, pinapost ko para makita ng mga friends ko. And then, eventually, marami nang nagla-like, marami nang nag-share, nagko-comment, nagugulat sila na meron pala tayo ng ganito. Yeah. And then, yun, na-realize ko na kailangan ko siyang i-curate, kailangan ko siya i-gawing archive talaga. And then, Localpedia was born. Oh, you said kasi nung last time nag-usap tayo was food mapper. Mm-hmm. And I was always curious, ano ba ibig sabihin ng food mapper? Technically, you just document the ingredients, their sources. Ako kasi, ang ginagawa ko ay
go to the sources of these ingredients Okay. sa kung saan man sila, sa probinsya man or sa karagatan, palengke, kung saan sila makukuha, anong ginagamit nila or ano yung kultura na nakapalibot dun sa pagkain. Ganun lang kasimple, food mapping. Speaking of food mapping, ang question ko is it like an international thing? Like, madami bang nagpo-food map ng mga foods nila, kumbaga, aside here from the Philippines? Kasi, yung food mapping term, in my opinion, Yes. it's kind of new in the Okay. industry right now. Okay. Especially when I heard you say it in the talk. Especially coming from a chef, normally wala naman eh. As a chef point of view or content creator ng food, normally ang malaman mo lang is, mga terms na maririnig mo normally is, tawag dito, suppliers or Yes. purveyors. Yung mga ganun in terms to food. But when it comes to food mapping, for me personally, it's a new term. Yes. So, is it like an international term talaga na parang merong organization na qualified, something like that? Okay, yung food mapping naman kasi actually before nung nag-start ako sa Localpedia, yun na pala yun, food mapping na pala yung ginagawa ko. Na I go to palengke, then dino-document ko kung ano yung binebenta ano yung nasa season or kung ano yung mga rare or hindi. So technically, food mapping pala, na hindi ko alam na yun na pala yun. And most probably, yun na rin ginagawa ng mga tao. Pero yung food mapping kasi is actually essential for let's say, mayroon niya in bigger picture, cultural mapping. So it's part of of that. So kada bansa, for sure, even here the Philippines, may food mapping na even before. Like you document and locate all your cultural assets. Yes. So ganun, food mapping. And of course, gusto ko lang isingit, I'm also doing food mapping. Aside from Localpedia, I'm nag-food mapping ako for Slow Food. So, international organization na nagkakatalog ng mga heritage food na at risk. So, we do biodiversity mapping. Okay. So, yun. For our listeners right now, can you expound more on what slow food is? Okay, so yung slow food kasi is like, di ba slow food? Bakit slow food? Dahil ba mabagal? Hindi. Actually, well, it's actually your contrast sa fast food. Kasi fast food is sorry for the pero ito kasi ang laki kasi ng impact niya sa ating traditional food system. Yes. Let's say yung pagpasok ng certain restaurant na fast food na homogenized, na iisa lang yung flavor and standardized yung menu. So, laking threat to sa mga traditional food makers, food system. So, in slow food, we promote the traditional ways, small scale most of the time, and made from time-honored recipes and process. So, and under slow food, we have this Arc of Taste. And Arc of Taste is a catalog of the ingredients nga. And yung nabanggit mo sa Lanay, so, hello, Sir Ramon, uy. So, tropa natin yan. Yes. So, we highlight, for example, in Western Visayas, in Bacolod, they incorporate kung ano yung ingredients na meron sila doon sa lugar nila. Let's say, batuan, they have this ginamos, and diwal, yung parang clam shell na parang sabi ni diwal kasi labas dila. So, yun yung konsepto na malaman mo kung ano yung meron sa locality mo na pagkain na ingredients. So, if you know kasi, if you don't know, you cannot protect or you cannot, di mo alam kung anong gagawin mo, di ba? So, if alam mo yung isang bagay, alam mo siya kung paano mo gagamitin, alam mo siya kung paano mo isi-save, kung kailangan ba natin kainin pa, or pwedeng stop muna tayo, pause muna tayo, kasi baka konti na lang tong ingredients na to or species na to. So, ganon. So, basically, Arc of Taste is like, a catalog of everything. But if I'm not mistaken, Arc of Taste, it's basically buong mundo, right? Yeah, it's international organization. So, lahat ng ingredients sa buong mundo, makikita mo doon. But of course, there's a process. And ako yung na-assign for Antique province. So, 1 month ako doon nag-stay. So, dinocument ko lahat yung culturally relevant ng mga siyempre inuna ko yon yung mga sobrang lalim sa kultura nila. Pero nakita ko din yung mga, let's say, wala pang ka-record or wala pang discussion na mga pagkain. Kumbaga yung mga locals lang talaga nakakaalam. Yes. And ang dami pa, even in Localpedia, not just for slow food, in Localpedia, dun isa sa reason kung bakit patuloy lang kahit nakakapagod yung paggawa. Like, by the way, ako lang pala mag-isa sa Localpedia. Kala nila kasi isang buong team. Yeah. Kala nila may researcher, writer, photographer. Based on your content kasi the way you explore, the way na nilalabas mo siya, parang team talaga nga. Yes. Yes, siguro ganun. Siguro ako dati nung before talagang soloista. And siguro baka if bigyan ako ng
partner before. Ngayon, Yan. but why Hopefully. not? Sana, Yes. yes. Pag may nanonood. Sana. Kailangan ko na rin ng katuwang. Anyway, joke lang. So, even sa Localpedia, doon ko na-realize na ang dami pang unrecorded, ang dami pang overlook or underutilized or I not wanna say unseen, pero yung parang hindi pa talaga di pa alam ng 90% of Filipinos. Majority of it. Pagkain, yes. Your name is really, catchy, Localpedia. And everything kasi na may pedia siya and everything, it's more of, alam mo, parang people are getting, parang may idea agad sila kung ano yung content or kung ano yung pinupush mo. So how did you come up with that, with that name? Hala talaga ba? Thank you naman. Kasi lagi kong nare-receive yung comment na yan na ang ganda daw nung branding. Yes. Ang ganda daw kasi nung Localpedia. Alam na agad, descriptive. Ngayon ko na na-realize, wow. So by the way, I'm a PR, Public Relations Officer before full-time ko tong Localpedia. Pero, so, naisip ko din yan, ano kayo magandang pangalan for kasi nagdo-document na ako before Localpedia. Okay. So, inisipan ko lang kung ano yung magtatali sa kanya na, let's say, pangalan or what. Then, na-realize ko yung Localpedia na local with a K kasi local talaga, local hindi tayo. with a C. Yeah. And then, encyclopedia, collection of knowledge. By the way, sobrang lapit din kasi ng sabi ko matalino. Hindi naman. Nung bata ako, may ilig ako magbasa, encyclopedia. Pinagpili, sabi ng mama ko, anak, gusto mo ba ng bagong computer? O gusto mo may nagtitinda kasi na yung mga sa bahay-bahay nag-iikot ng encyclopedia. Yes, so, encyclopedia. Mahal yun, mga 20,000 din. Mahal yun. Before uso kasi talaga yun eh. Oo. So, ano sa tingin mong pinili ko? Yung encyclopedia. Hindi, mostly. computer. Hindi, joke lang. Hindi, yung encyclopedia. So ayun, yun yung mahilig ako magbasa talaga. So, yun yung the thirst for knowledge. Yun, even the name itself, talagang it reflects me. Hindi talaga siya pinilit ko talaga. Hindi talaga yung parang yun talaga ako. Curious ako, what is the process of Localpedia in terms of researching ingredients? Kasi diba, if you notice, majority of the ingredients that you're, highlighting, yes, wala naman masyadong reference eh. To be honest, walang reference halos. So, paano yung process mo? Do you go to let's say a place, and then just randomly say, okay, ditong place na pupuntahan ko. Or beforehand, literally may konting idea ka na and pagdating mo, okay, let's explore more. First, you need to know the science, the biology of food. And then, kung curious kayo kung paano ko nahanap yung mga, minsan wala talaga, di ba? Wala sa online, o wala kang mababasa. Iba kasi yung starting point eh. Anihin ko lang yung process and the science of, let's say, documenting our ingredients. Maproseso yan most, di ba ikaw, sa inyo yung mga nakikita nyo, yung Localpedia, makikita nyo yan, post na lang sa online. Yes. Pero behind it, the grabbing process yan, let's say, gusto ko muna explain yung science of food or the biology, yung nakasuri. Kasi most of our food galing sa flora, fauna, funga. So, interesting. What's that? Flora, yun yung mga plants. Fauna, mga animals, fungi, or whatever. So, minsan, bacteria pa nga, may kinakain bacteria eh. So, ang point ko is, you need to know first, in Localpedia, I need to know first kung ano yung mga category nila. So, native ba to, endemic ba to, or introduce. So, when we say native, ito yung isa sa mga, yung original na species or, kasi most of our food galing sa may buhay. Maliban sa asin. Yeah. Or gold flakes kung mayaman ka. Pero yun lang ang asin ng mga hindi galing sa may hayop o halaman. Well, you need to know first kung native ba siya. Pag native kasi, ito na yung original na dito sa atin tumubo, nag-adapt, coexist na siya sa mga iba't ibang beings sa ecosystem. So, malaki yung role niya. So, and however, most of the time, sila yung marginalized, endangered. Yes. Sila yung na-overlook. When you go to the market, ilan lang yung native fruits or native vegetables. Most of them are introduced or foreign, exotic. Yun naman yung the other side. When we say foreign or introduced, yun yung mga galing sa ibang lugar. Let's say, marami sa atin, sa kultura ng Pinoy, akala nila na native ito, pero galing naman sa ibang bansa. Isa-isahin ko, we have Atis, Aratiles, Guyabano, Chico, Balimbing, Pinya, ano pa ba? Sobrang dami na akala natin are native, but actually are translocated species. So they came from somewhere else. So basically, hindi talaga sila tumubo dito. Yes, hindi talaga tumubo. But I just want to make a point na hindi dahil
galing sila sa ibang lugar, hindi dapat natin sila i-document because part siya ng food system natin, part siya ng food culture natin, and they give ang role kasi nila, pinalawak pa nila yung food choices natin, yung preference. Shinape din nila yung ating pagkain. Pero my point is, let's also focus to our native ones. Kasi yun yung pinaka-rare talaga, ang hirap na. And then there's endemic food, endemic species na they are natives pero restricted lang sa certain lugar. Let's say Tawilis, restricted lang yan sa Taal Lake. Or let's say Batuan, restricted lang yan sa buong Philippines from Luzon to Mindanao pero hindi mo makikita sa ibang bansa. So you have native, endemic, and introduce. So if alam mo yan, kung alam mo yung basic concepts na yan, alam mo kung saan sila makikita. Most of the time, those introduced species or introduced food, cultivated yan sa di yan malayo sa mga human settlements. Sa farm, sa backyard usually. So, and most of the native species, kaya nga native, you can find them in the wild. So, sa forest, sa mga natural habitat nila. So, that's the science of food na kailangan dapat alam ng tao para hindi sila mahirapan. I'm a communication graduate. So, train naman ako sa journalism, investigative journalism. So, paano mo ba natitrace yung mga ingredients? Number one, kailangan mong maging open yung tenga mo, open ears. So, minsan may masasabi silang unique or something baka weird or outlandish. Pero most of the time, it's true. Like say, sir, yung namin sa probinsya namin, merong parang marang na kulay orange. Kulay orange. Pero, eventually, they're actually right. So, kailangan mong even di hearsays lang, minsan, yun na yung lead mo eh. Doon mo na mahahanap siya, hanapin mo, and eventually, wow, totoo nga pala yung mga locals. Respect the knowledge of the locals. They actually the experts pagdating sa, kultura nila yun eh. Diba? Sa me, outsider ako or sa culture nila, they know their own culture. So, minsan, pag pumupunta ako, mahahanap ko ingredients, may mahahanap pa akong marami pang iba na hindi ko nabasa or hindi ko nakita. Tapos i-explain nila sa akin. So, ganun yung process ko na paghanap ng mga ingredients. So, it's always the local. Actually, Localpedia is, yung foundation niya talaga, yung mga local talaga. Sila yung experts, ako ay just a vessel to share their knowledge, their culture. And of course, sa process ng Localpedia, sinishare ko yung mga, I think, for me na dapat for the public, pero hindi din lahat sinishare ko. Like, there are actually sensitive stuff, like, let's say, trade secrets, rituals. Hindi na kailangan malaman ng public yun for the locals na yun. Pero I think when it comes to food, let's say, yung food preparation, I think we can all enjoy those information. And I believe, generous din yung mga locals pagdating mo sa on ground. Sobrang excited sila na i-share yung kanilang knowledge. Yung, sir, ito yung ganito namin gawin, kinakain namin during this time. And for example, I just went to Ilocos Norte. Tapos sobrang enthusiastic yung nilibot niya ako sa farm niya. Pinakita niya yung mga vegetables na usually kinakain ng Ilocano. And then pag uwi ko, sabi niya, sir, sobrang thank you po kasi gusto ko na magtanim ulit, natuwa ako kasi nakita nila, na-inspire sila kasi special pala yung ginagawa nila na most of the time they think it's just normal or typical, pero it's actually special. Your craft, yung mga, let's say, kahit yung mga nagdadaing, special po yung, yung art nyo. Kayo po yan, kultura nyo po yan. Sobrang amazing kung alam lang nila. So I hope na lahat ng mga artisans, magsasaka, mangingisda, isipin nila na unique sila, iba yung nila, incomparable sila. At they are also our cultural bearers. So, ang laki po ng role nyo. Salamat po sa inyo. May ganun. Thank you. Yeah. Tsaka maganda kasi, I think in general, tayong mga Pinoy, we are not gatekeepers specifically with food. Hindi tayo mahilig magtago ng mga ganyan. Kasi nga, I think we love to share food in general. Kaya maganda. So, question lang. Nangyayari ba ito? Example, pupunta ka sa isang lugar for one ingredient, tapos pagbalik mo dun, talagang ang dami mo nang natutunan na mga ingredient. Yeah. May ganung process ba nangyayari? Sobra. I mean, minsan nga, feeling ko nag-overshare na yung mga locals eh. Pagpunta ko doon, isa lang minsan ingredients. Pagdating ko, hindi lang paano magluto, even history na yun, alam ko na. So yeah, sobrang talaga, there's a wealth of knowledge na hindi pa natin nakukuha. Hindi pa natin napag-uusapan na document pagdating sa Philippine cuisine. Question. Speaking of native and endemic, I still get this confused sometimes. Okay. Kasi ito yung mga normal terms na marinig mo eh. Yes. Native and endemic, saka indigenous. Yes. Indigenous. So what, kung in a layman's term, like an easier for, how would you differentiate those three? Yung
Yung native and indigenous, pareho lang yan. Pareho lang yun, okay. Synonyms lang yan. Synonyms So, sabihin na natin, native, sariling atin. Atin talaga na, dito tumubo. Endemic, atin din, native din, pero mas konti. Mas limited yung distribution. Could you give an example of native lang? Para may idea tayo yung mga listeners. Let's say, bigyan ko kayo sa prutas. Most of the time, people only, ang alam lang, mas kilala nila yung grapes, mas kilala na yung apple. Totoo. Yan yung mga introduce na mga, na prutas. Pero for natives, for example, we have babolo. What is babolo? Uy, di mo alam yung babolo. What is babolo? Di ko rin alam ano yung babolo. Nako, kailangan mo, seminar for Seminar. Wikipedia. So, mabolo is a velvet apple. Alam mo yung kamagong na yung puno kasi na yung wood na yung ginatawag kamagong. Kamagong, yeah. Ginagamit for furniture. Mm-hmm. So yung fruit niya tawag mabolo. So it's a native fruit. So siya, may buhok siya, kailangan mo tanggalin. Pero masarap. May pagka-peachy apple. Okay. Tapos so we have a lot of native fruits, let's say galo, lipote, dugyan. Tama, di rin yan. Di ba? Di nyo alam. Wala. So, di ba, isa dagdagan ko pa, basta sobrang dami. And most of the time, yun pa yung foreign sa iba. Yun pa yung foreign kakaiba totoo. Sa normal Pinoy. Sa Pinoy. Sa normal na Pinoy. Ang normal sa kanila, mansanas, grapes, orange. So, strawberry. That's the current landscape of the food system sa Pilipinas. Yung knowledge ng tao, mas detached, mas disconnected sa indigenous food natin. Diba? So, yun nga, as you can see, based lang sa studio audience natin ngayon, di ba? And based sa sinabi mo, medyo maliit pa rin talaga yung knowledge natin regarding with what is native and what is, kung ano yung meron tayo dito sa Pilipinas. Kasi wala rin emphasis sa sa education natin. Exactly, di ko nare-recall. For sure, di mo nare-recall ka ba na pag-usapan nyo yan sa school nyo or what? No, ako, kasi baby ka pa lang pag sinabing apple ang example mo. Exactly. A, apple. B, banana. Oo, A is for apple. And then, let's say sa letter A pa lang, we have alupag. O diba, we have, ang dami nating letter A. Madami yung pwedeng example B, we have bulno or baluno. O diba, C, or letter, where we don't have, sa abacada kasi we don't have C. Ka. So, katmon, we have katmon, Dilenia philippinense, endemic species, maasin yung fruit. So, diba, yung very westernized natin. Yung bagay, medyo nakakatawa din, no? Kunyari, yung bata, letters K. yun yung problema ko nga sa, let's say, last month, dumalo ko sa isang community, tapos pumasok ako sa classroom, kasi akyat bahay, hindi joke lang. Nakita ko yung mga posters sa classrooms. walls. And then sabi ko, what? Sabi ko, let's say, ang mga sample ng bulaklak, rose. Rose, yes. Meron tayong mga, let's say, waling-waling. Di ba? Dami nating, native na flowers. And then yung mga games, mga foreign games. Di ba? Floral. Di ba? So, ganun yung education system natin. Di natin na indigenize yung examples. Yes. Di natin na localize. Welcome to Flavors of the Region, where we take you to delicious culinary spots here in the Philippines. Tara, let's explore Tagaytay, Batangas, Bacolod, Iloilo, Pampanga, Quezon City, and Davao. Kain tayo! Catch all the episodes of Flavors of the Region on our YouTube channel, Bite Size PH. Favorite local ingredient of fruit that you have tried out of everything? Okay, favorite. Local ingredient or fruit that you have tried? Local ingredient? Or food. Just pick one, okay? Para lang masaya. Just for fun. Parang tayo mang doon, sorry. Wait lang, pick one. Hala, sige. Di ko pwede sabihin kasi illegal, di joke lang. Go. Say it. Masaya yun. Hindi, may pinatikim lang sa akin pagkain. Okay. Tapos, pasensya na po. Please, wag niyo po akong i-bash. Pinatikim po sa akin ng local. Alam mo yung coconut crab, tatus. Okay. It's actually, makukulong ba ako nito? Please, wag. Pinatikim lang po sa akin ng local. Ang grabe, ang sarap yung, niya, parang creamy yung taba. Bakit siya illegal? Kasi it's actually, I think, vulnerable na. Okay. Endangered. Yung endangered, I'm not sure the exact conservation status, but it's actually, the problem here is yung direct exploitation for human consumption is a threat. And then, of course, the
change of coastal areas sa paggamit. Let's say, yung dating habitat nila nagiging, let's say, nagiging urbanized, or baka may pinagagamitin pa, let's say, sa mariculture or what. So, threat po yun. So, I hope na maghanap tayo ng way na sa conservation na dumami pa sila. At the same time na inclusive din sa mga locals. For example, hindi lang yung Tatus or Coconut Club. Maraming coconut crab. Maraming nakikitang mga species na kinakain na actually illegal, and most of the time baka i-villainize natin yung mga locals, pero we should understand it's actually part of their local diet. Yes. So in every conservation, hindi yung basta ganto lang, dapat maging inclusive din sa kanila yung ano kayang way na para nagmi-meet half point yung for the species or for the local communities din. Yeah, kasi what if yun talagang sort of Oo food nga, nila, exactly. diba? Oo, diba? Pag tinanggal natin yun, paano kakainin nila? Oh. So coconut crab. Yun yung gusto ko. Fair please, di ka na ako kakain. Isang beses lang po yun. So wala naman, ano lang. Tsaka locals naman nagpatikim. Oo, so, locals naman I guess nagpatikim. meron silang ano doon. Ano yung parang pinaka-main problem kung bakit hindi natin, kumbaga, na-discover or napupunta na-expand to in a mainstream scale yung mga native ingredients natin? Okay. Number one is the loss of habitat. That's yan yung number one. Isa sa mga malalaking reason. Kaya sabi nasaan na yung mga ingredients na yung mga native ingredients na yan? The reason why minsan hindi na nakakarating sa palengke or di na natin makikita kasi nauubos na yung nila, yung kanilang habitat, let's say forest. Ilan na lang forest sa Pilipinas? Like I'm not sure, pero around, let's say ilang 80%, 90% nang nawala ha. Hindi lang nangalahati, mas mahigit pa sa kalahati yung nawalang yung forest cover loss natin. So, pag naubos yung habitat, for sure, maubos din yung lahi nila, maubos yung mga pagkain natin, magiging rare sila. So, yan, that's one of the challenges ng ating food ngayon. Kaya nga, dapat hindi yung basa-basa lang tayo yung forest, ilalag natin, or magmamining tayo. Kasi, nandiyan yung food, pinaka-center ng food biodiversity. Nandun yung, baka nga, the next greatest ingredient baka nasa gubat natin pero hindi na natin nakita kasi nawala na yung gubat. Or hindi lang gubat or kahit mga ating mga coral reef systems, mga dagat, mga freshwater systems. For example, isa sa pinaka delicate yan na ecosystem. Let's say ang lawa. Maraming native species diyan, minsan endemic pa nga pero anong ginagawa natin? Dinudumihan natin, tinatapunan natin. Nagpapalaganap tayo ng mga invasive species tulad ng alin? Tilapia. Tilapia is not native to the Philippines. Actually, akala nila native. Kino-cultivate lang natin yun. Kino-cultivate lang natin. Pero anong gagawin ng tao? Papakawalan nila. Doon sila magpa-farm. Malakihan pa. Ang mangyayari, competition sa mga pagkain. Native na species. For example, in case of taal, I've been there. Tapos, pagkakita ko, yung tawilis, hindi na ganun kadami. Pero ang daming yung mga may tilapia, goldfish pa nga ata yun. So, tingnan mo na outnumber yung mga native species ng mga foreign, ng mga invasive. Aside from that, siguro yung pinaka-biggest problem na natin is climate change. Climate change na yung malaki yung epekto niya sa food system, food landscape natin. Bigyan ko lang kayo ng mga example. For example, going around, sasabihin sa akin, sir, pabago-bago na yung panahon, mahirap nang gumawa ng ganito. Or for example, especially in salt industry, salt making, artisanal salt making, kailangan nila maayos na na climate, na weather. So, pag pabago-bago yung panahon, di sila makakagawa ng asin kasi kailangan ng patuyuin mo yun eh. Yes. And then, for example, budbud ng Iloilo and Antique, dahil sa climate change, tumaas yung dagat. Doon sila sa Dalampasigan gumagawa, part ng process ng paggawa ng asin. Kinain yung yung dagat kinain yung shore ng dagat. So and then there are also, for example, yung mga nagda-dry, mga nagtutuyo, gumagawa ng mga dried fish, dried seafood. So dahil sa climate change, biglang uulan, masisira lahat ng batch nila. Yeah. Lugi sila. That's one. Or even for example, sa mga fruits, pabago-bago na yung panahon, minsan delayed, minsan hindi na tugma sa season na kinagisnan nila. Totoo. Minsan delayed ng bunga or advance. Fuck up na yung natin, yung environment natin. Yeah. Kung makikita lang ng tayo kasi kumakain na lang tayo, hindi natin alam nangyayari on ground. I mean, honestly, as a consumer, never natin tinatanong saan ba nanggagaling yung pagkain natin. Yes. And how could we basically help it be sustainable? Yes. Diba? Do you think pag naging commercialize yung mga
local ingredients natin, would it be better or would it have a more of a negative impact? Example lang, let's say a simple local ingredient, like mass produce, something like that. Do you think it would help, or mostly would that help, or would it be ayoko magsalita for I think it's sa community kasi yun na sila mag-decide kung gusto ba nilang i-commercialize or gusto nilang doon pa rin sa traditional way. Of course, we need to empower these communities na for them to decide. And kasi food is hindi dapat isang lang natin tingnan yan. Kasi there are for sure ingredients na are capable of commercialization. But there are also ingredients na kahit anuhin natin, hindi talaga mahirap i-commercialize. So it's a different take, different process sa So there's not a single answer. Yeah. Pero regardless ma-commercialize or what, pero ang importante pa rin is we give the right compensation to our food producers. Yes, definitely. And I think that's one of the challenges ng mga farmers din natin, no? They're not really well compensated. Yeah, that's true. Kaya feeling ko yung ibang native ingredients hindi rin nila na-cultivate kasi wala rin naman. Yeah, walang profit, walang nahirapan sila. So, yeah, kailangan talaga ng support. Actually, I'm not sure 56, 57 ating average age of farmers ngayon. So, that's a sad state of our agriculture. Agriculture pa lang yun, hindi pa kasama yung iba pang industry sa loob ng food, di ba? Yun. What do you think our listeners, our normal people could do to actually help, I would say, hindi naman solve it, but lessen the problem and help, basically, these native ingredients flourish? Iba kasi atake natin yun na pwedeng gawin. But, one is, of course, diversify your diet. Hindi yung iisa lang kainin mo o dadalawa o puro fast food ka. Kasi when you diversify your diet, mas sustainable yon. Or, let's say, pag pumunta ka sa palengke, pag may nakita kang kakaiba or hindi mo madalas makita, try to buy it, consume it. Kasi most of the time, sabi nga nila, kung ano yung nilalagay mo sa plato mo, yun yung tutuloy na ipoproduce, i-harvest, i-cultivate ng mga farmers, fisher folk, or magagawin ng mga artisans. So, kasi kung di mo naman kakainin, ba't namin gagawin, di ba? Exactly. So, wag na, hindi na namin, hindi nyo naman kinakain, hindi nyo naman binibili. So, that's one, that's, support talaga sa local food natin. Yun yung pwede natin gawin. And then, second, we need to be the ambassador of our culture. Sabi ko nga, wag kayo ma-intimidate sa konsepto ng food heritage or gastronomy or kultura natin yan eh. We can use our own voice. Yes. Yung mga basher ko dati, wag niyo isipin yan kayo. Huwag kayo matakot na mag-vlog, mag-share ng photos. Kung magkamali man kayo, that's part of the process. Kasi we need to reclaim our own narrative. Kung Ilocano ka, i-post mo yung mga gulay na kinakain nyo. Be proud of it. You need to share it to the world para magkaroon ng ripple effect. Kung pag lahat tayo magiging proud sa kinakain natin, then of course baka balang araw magkaroon tayo ng more independent, more nationalistic food system. Third one is we need to be more active and be more political. Food is political, 'di ba? So pag may mali na nakikita kayo, magsalita kayo, 'di ba? I mean, if you want to blame the government, please do it kasi gobyerno 'yan eh. Yun, sila dapat nagtatrabaho. Yes. So tayo naging dapat watchdog ng ating system, ng food system for example. So if meron kayo nakitang illegal logging, illegal mining or kung ano-ano pa exploitation ng mga rights ng mga indigenous people or farmers, magsalita tayo. 'Di ba? One ingredient, okay? Based sa madami mong ingredient na na-try. One ingredient na tingin mong underrated. Let's put it that way. Underrated in a sense na di talaga siya napapansin. Or tingin mong dapat mas mabigyan siya ng pansin. Siguro na lang, yung mga native fruits na lang natin. Kasi I believe anything is ingredient eh. For example, let's say fruits, kahit wala pang uses yan. Do you have a specific fruit? Yung tabo. So, paborito ko yung tabo ng Palawan is actually a native fruit na matatagpuan sa Palawan and Borneo. So, para siya pinaghalong mangosteen and santol. Sobrang sarap. Matamis na may konting asim. It's very interesting fruit. So, I think very underrated. So, you could only find that in Palawan? Yeah, in Palawan. So, yeah. Interesting. Gusto ko lang matikman ng Pilipino people ng sarap. Hi, I'm Inka Bagnayet. I'm Abby Marquez. Hi, this is Julie. Hi, this is Raver. I'm Radson Flores. Hi, I'm Makoy Dubs, and this is 8 List Slam Book. 8 List Slam Book. 8 List Slam Book. 8 List Slam Book. 8 List Slam Book.
Get to know more about your favorite celebrities and personalities. Head on to 8list.ph YouTube channel and tune in to Slambook. You said you started Localpedia pandemic. Any exact date talaga? Or like exact year? I think 2021, 2022, parang something, sobrang ano na. Ganun na yung mga date na sinimulan ko siya. So roughly mga 2 years na yung page itself. Yung page, 1 year pa lang. Yung Wow, page, okay. more than 1 year. Pero yung advocacy, mas matagal pa. Yeah, like 23 years old ako nag-start, so 27. 3 years, more than. 3 year. Oo. So far, how is it? Like, nakikita mo na yung, kumbaga your movement, the advocacy that you're pushing. Have you seen any progress Wow, regarding oh my it since you started? Yung Localpedia kasi, ini-start ko lang siya na parang gusto ko yung pagkain lang talaga, yung bida. Parang, yun talaga yung campaign. Tapos parang, parang from... If you scan the early posts of Localpedia, puro ano lang talaga, walang tao. And then eventually, kailangan naghahanap ng tao yung mga tao. Kailangan nila kung sino ba yung tao. Ito na po, Localpedia. So akala nila yung tao sa behind Localpedia sobrang seryoso or sobrang nerd or what. But they don't know na happy-go-lucky lang din naman ako, the usual teenager. So, ayun, nakita ko na nagpo-progress yung advocacy na from a just simple online platform. Pati on ground, I do campaigns. Para kung yung work ko PR din, parang ginawa kong artiso or politiko yung mga ingredients natin. Na I push them na gamitin lang, even pupunta ko sa rural areas or sa school, mga government institution, kinakampanya ko sila na gamitin or sa mga hotels na it's not just online. Yes. It's also, there's a lot of on-ground work na kala ng iba online lang. So, yun, sumabog na yung advocacy, tuloy-tuloy na siya. So, happy naman ako na at least nakikilala yung Localpedia, yung advocacy. And in a way, nakikilala ako. Pero sa totoo, medyo hindi rin pa rin ako sanay. Yeah. Kasi sobrang, in a way, introvert din naman ako. Kaya di ako yung pa-celebrity style na, let's say, influencer or what. So, pero again, I think that's essential for an advocacy to have a face. Diba? Exactly. You said with everything that you're doing in Localpedia, what are the challenges? What is the biggest challenge right now with your page, with your advocacy and everything? What is your biggest challenge? Wow, challenge. Ang sobrang dami. Kung abutan tayo isang oras, hindi joke lang. So, there's one, the resources. I mean, most of the resources galing talaga sa akin. Okay. And it's actually a passion project talaga. Yun yung isa. Second, when you go around the Philippines, alam mo, sa mga nakikinig, when you go around the Philippines, na-explore mo yung kagandahan ng Pilipinas. Kita mo yung gaano kayaman yung kultura, gaano ano yung mga tao. Pero makikita mo rin yung the bad side, yung the sad side. For example, na mapupunta ko sa isang rural areas, makikita yung the sad state of the culture or yung industry, let's say, kung a scene, artisanal salt, or there's a certain product na, kumbaga, nasa hangin ba trend na talaga, na we can lose this. Pwede na mawala in few years. So, masasad ka. And then, hindi lang sa pagkain, makikita mo, itong community na to, hindi naabutan ng gamot, hindi naabutan ng, let's say, education. So, yun yung kikita ko pag nagta-travel ako going around sa different corners of the Philippines. So, medyo nasasad ako. Isang challenge yun sa akin kung paano ko hindi ma-absorb yung mga ganong energy na when I go, pag umaalis kasi ako sa isang probinsya, dumalaw ako sa kanila, din bababay na ako. Nasasad ako na baka hindi ko na sila makita soon or ano ba kaya matutulong ko sa kanila? Isang bagets lang naman ako na hindi naman government official na sana may mabigay ako sa kanila. Pero yun, so yun, mental health, isa na yun. And then third, siguro isa sa mga challenge as a young food heritage, food biodiversity advocate, and there will always be haters, isa yan. Most of the time, nakakalungkot na one of your biggest haters most of the time, dun mismo galing sa field. Yeah. Na, I mean, generally, it's actually supportive, don't get me wrong. Yes. Pero, I encountered people na, they're just there to hate you. Me as a young blood, new face, they will reduce you to let's say a social media personality lang. Na they don't see the hard work behind the advocacy, how sobrang seryoso ako dun sa ginagawa ko. Not because I just post online, my work is less than their work na nakapublish sa book. So yun, isa sa mga challenge din yun. My best time of my life are with the locals. Wala talaga. And then, yun nga, pag
makikita mo yung elitism, makikita mo yung gatekeeping sa community. Pero again, that's just they're just few bad eggs. Yes, 90%, 98% supportive talaga. Pero syempre ako kasi medyo kasi I'm a June, I'm a Cancer. Siningit yung zodiac sign. Very hindi scientific no kasi local page is very scientific page na may may mga scientific name, may mga pero bigla may naniniwala sa astrology horoscope. Pero June kasi ako, I'm a crybaby. I'm a typical Cancer. Wait, which part ng June? Ako kasi June din ako eh. Yung June June 20 above. Ha? June 20 above? Yes. Okay, ako naman June Cancer. 20 below. Gemini, kaya magulo. Okay, yan. Maingay. So parang pag binabash ako, na-hurt ako. Kay isang tao lang naman or dalawa. So, ganun lang. Ganun kasi, please huwag niyo ako i-bash. Sobrang, di nyo lang alam talaga. Minsan, may pinuntahan akong province, tapos nagdo-document ako doon, tapos may post sa online na parang, bakit nyo mapaniwalaan niya? Taga-outsider lang yan. Parang ganun, non-verbatim. And then, sobrang nasad talaga. Parang ayoko nang gumalaw sa kwarto ko. Parang, nandun pa naman ako, pero na-realize ko, no, I have 100 of supporters. Yung ingredients yung habol ko dito, yung culture natin. I don't know why ganun sinasabi nila sa akin. I guess it's part of I would say the job of being on social media. Yes. Na parte talaga yun eh. And I think having haters means a good sign kasi you're doing something good. Yun nga naman sabi nila, lagi na lang pag di ka na daw sikat, kung wala ka daw hater. Oo, totoo. Kami ka na ba kayo magkaka-hater? Wala kami hater eh. Baka gusto nyo magalit sa amin. Sige na, kahit minsan lang. Diba? Hi sa mga haters ko, nasa bite size ako ngayon. Diba? Di joke lang. What is your take on, the culinary scene right now? On mga nangyari sa ating food scene? Wow, pananaw ko sa food scene ngayon exciting to be honest. Kasi nakikita ko yung shift na we're now taking our own narrative and we're putting it on our food. We have very creative chefs and entrepreneurs na ini-incorporate na yung mga, let's say for example, ice cream na may native fruit like sampinit or yung mga dishes natin na hina-highlight yung ingredients. Sobrang excited ako. And hindi lang yun, not just the new or also the traditional ones. Nakikita ko na rin na may interest sa mga traditional na pagkain natin. So optimistic ako sa ating food scene na alam kong we're going to a better place. Better place. Yes. That's, basically, madami na rin madami na pagbabago. Yeah, kasi naniniwala ako na mas conscious na tayo sa kapaligiran. Hindi lang necessarily pagkain. Sa kultura, sa environment. Let's say, for example, sa Bohol, Chocolate Hills, ang dami ng galit na galit. So, it's just a manifestation na hindi na tayo parang passive na. Yes. But we are very vocal sa ating kapaligiran, sa kultura, heritage in general. One local ingredient na for you should be a staple in the Filipino pantry. I think generally our herbs and spices. Yun eh. Marami yan kasi Sample. pwede siya maging staple kasi kaya maging backyard yan. I mean, we have, hindi to not necessarily native ha. Kasama na dito combination na native, introduced. Basta kasi nga, what makes Filipino ingredients ba? Diba? Tayo naman nagle-label na yan. So, I think we need to use more herbs and spices kasi most of the time we just use some instant brand na ganito. So, let's say, Herba Buena, there's Cayumanis, we have, of course, Philippine cinnamon. So, pwede ka mag-cultivate na sa backyard mo kung di man bark yung leaves, pwede mong gamitin. So, I think we need to use more herbs and spices. So, sobrang dami nating selection. So, there's also, again, polillo, there's pasotes or pasyotes na galing sa Mexico, pero part na rin ng ating culture. So, nakakatuwa ng dami mong sinasabi. Di ba medyo, research yun naman. Yung mga nakikinig, research yun, ano ba to? Pero nakapost naman yan sa Localpedia. So, yeah. So, sabihin nila, hindi daw ma-herbs and spices. Hindi nyo lang masyado na-discover yung Philippine cuisine. Speaking of Localpedia again, any new projects na, na exciting for you na pwede mong i-share? Kasi baka mamaya yung iba is hindi mo pa siya i-share. Hindi mo pa pwede i-share kasi baka mamaya may mga confidential Confidential na siya. Wala naman. I mean, confidentiality. So, there you go. Kung may mga projects naman ako, sinishare ko naman. I mean, open naman.
Sige, say natin. For sure, sa April, Belmont Hotel Buffet, magkakaroon ng curated po ng yours truly, Local Pizza. So, ano po yan? Supportahan nyo. And then, of course, pag may talks po ako, nakapost naman yan sa online, sa Facebook page ko and Instagram. Merch, pag nag-release po ako, bili naman kayo. Dagdag ano ko po yun. Yan, nakakatulong yun. Dagdag budget ko po yun sa minsan may mga shirt po ako. Last time, thank you kay Dan na nag-produce po kami ng shirt. Team is Philippine Soaring Agents. So, laki naman ng benta. Uy, doon ko na-realize, laki pala ng dyan, ha? So, nakatulong po, laki. So, baka soon magkaroon pa kasi nga may profit naman. I hope you can support those merchandise. Meron ka ba merch right now na dala? Like, wala, hindi ko na dinala. Hindi ko nilabhan. Pero, makikita nyo na. Pero yun kasi, retired na yun eh. Nahiya naman ako kay Dan. Diyos ko, libre na nga lang yung design and So, yun. Yun yung mga plans. Ano pa? Well, any new projects na upcoming aside from that? Aside from your tour sa Mindanao, meron ka pa bang mga semi-tours? Feeling ko para siya nag-world tour. Before Philippine tour. Philippine tour, no? Beyonce, Taylor Swift and Shake. Dito. Tawag dito, local media, era Taylor tour. Swift, di pa pumunta sa Pinas. Ako inikot ko. Hindi, joke lang. Before Mindanao, I'll stay there for actually maybe a month or 3 weeks. Usually matagal, depende, wala naman akong time. But before that, I'll be in Quezon province tomorrow. So tomorrow from when we're shooting this. Shooting kasi baka for sure lalabas to sa soon pa. Pero anyway, I'll be in Quezon province. I'll talk about Banahaw edible species. And then usually naman every month, nagkakaroon ako ng trips. Mahilig akong lumabas kasi taga Quezon City lang ako, matahimik. And lapit lang yung mga bus station. Minsan pag ako na mawala sa pag-iisip, pupunta lang ako sa bus station, sasakay na, pupunta ako Bicol. So, I have pocket trips along the way. So, yeah. Yun yung mga next projects. Next Now, project. Us, Bite Size, as publishers, how do you think we could help your advocacy in promoting our, local ingredients and especially the native and the indigenous ingredients? Of course, when you see, pag nakita nyo yung content ko, of course, support nyo yun. Tulong nyo yun sa advocacy ng local PIDYA. And of course, I hope nga na again, sabi ko kanina, also be the ambassador of our culture. Share your own story, share your ingredient, share the stories of your community about food. That's how you can help me or the food culture of the Philippines. So yun yung pwede niyong gawin. Alright, so yes. we'll take note of and that. Of course, more local, support local. Paulit-ulit na lang, pero that's true. Support local, at hanggat pa paano, sana wag na masyadong imported lang naman yung kinakain natin. Sana mag-support din tayo ng sarap kaya ng sangkap ng Pinoy. I would say na successful yung mga ginagawa mo. But for you, what would be like the end point and tell yourself na, okay, my mission for local PIDYA is already complete? Meron ka bang ganung parang end point na masasabi na, okay, eto na, nagawa ko na lahat for yung local PIDYA and me, nagawa ko na lahat? Ayoko sabihin nagawa ko na lahat eh. Kasi siguro magiging sasabihin ko lang na naging successful na ako when nakikita ko na other people doing it. For sure, meron nang gumagawa, pero gusto ko mas dumami pa. And masasabi ko na pwede na sa totoo lang, 27 years old pa lang ako, pero pagod na. Napapagod din ako. Minsan gusto ko na lang umuwi sa bahay, sa Mindoro. Hi mom, I miss you. Na going around the Philippines, palibot-libot ako, ilang months ako wala. Minsan gusto ko na lang mag-rest at maging normal lang na tao. Normal. Ako. Anyway, sabi kong pwede na magpahinga pag alam kong marami nang gumagawa nito. And I will be happy na ayoko maging gatekeeper na ayoko yung mga bashers ko na kayo lang. Gusto ko, ang goal ko, gayahin nyo ako, lahat tayo, sabi ko nga, kung ikaw taga Cebu, i-document mo yung kung ano meron kayo sa Cebu or kung ano ka sa, let's say, kahit Manileño ka, for sure sa mga backyards, yung meron yung mga, nandiyan na yung kultura natin. So, I hope na, sabi ko, okay, pwede na magpahinga pag lahat tayo, active sa usaping food biodiversity and food heritage. Alright, now let's move on to the last part of the whole show. Okay. And we call this the Bite, Save, or Pass. Bite, Save, Pass. Basically, yung Bite, Save, Pass is I'm going to give you 3 choices lang. And then you have to tell me if it's a bite, a save, or a pass.
So bite, gusto mo, save is, mostly on the side. And then pass is either. Bite, save, Pass. pass. Yes. Okay, so, bilis na to, okay? Hindi mo kailangan mag-explain. Okay. Pero, try to answer at your best. Para masarap Sure. pag-usapan din kasi. So, bite, save, pass. Adobo, sinigang, sisig. Alam mo, Diyos ko, sige, bite, sinigang. Sobrang paborito ko yan. Save, adobo. Wow! Adobo, Oo, save? Yes, save, Okay. adobo. Sorry, sisig. Huwag kayong mga kapampangan na, pero pass ako sa sisig. I mean, not because di ko gusto, pero mas paborito kasi yung naunang dalawa. Talaga? Okay, medyo controversial. Sa lahat ng taong tinanong ko, laging save si sisig. Kasi either team adobo or team sinigang. I guess sa mga Pinoy, ganun tayo. Oo. Lagi may choices. Okay, next. Ito. Let's go with breakfast. Tosilog, long silog, or tap silog? Tosilog, sorry? Tosilog, tosino, Tosino. longganisa, or tapa? Oh my God. Bite tapa. Kasi grabe ang mama ko, papa ko, magaling gumawa ng tapa. Yung tapa pala namin sa Mindoro, crispy ha. Ewan ko pagdating dito sa... Pero okay lang naman yon. Yung iba dito yung tapa nila, basa. Masos. Sa amin, crispy sa amin. Sa Mindoro, yung ginagawa ng parents ko. So that's safe. Tap, Okay. silog. No, that's bite. Bite. Okay, Oo, bite. bite. Then, tosino, no? Tosino or longganisa? Tosino, longganisa. Oh my God. Wala, ang hirap naman. So, yung tosino, and then, longganisa na lang ako ang aking save. Kasi, Save, okay. ang dami kong, may variations eh. Iba-ibang Dami, longganisa. oo. And then, pass na lang yung tosino. Tosino. Kasi, sugar din kasi. Sugar din. Tsaka technically, tosino matamis na talaga eh. Yeah. Okay, nice. Okay. Nag-explain sa ano. Okay, let's go with alcoholic drinks. Kaya natatalo ko kanina. Lambanog, basi, or tapoy? Hala. Sige, oh my God. Bite. Bite talaga, kagatin mo yung alak siguro, tapoy. Tapoy. Very interesting. Save is, ano yun bukod sa Lambanog or basi? basi. Basi is save. Wow, okay. Oo, kakagaling ko lang sa Ilocos, sobrang, wow, ang sarap. And then, pass yung lambanog. Not because di ko gusto ha, pero dahil feeling ko marami namang support yung lambanog. Common naman siya, tsaka, yeah. Okay, now this one. Since Ito ko nag-explain. drinking tayo, let's go. After drinking food, okay? Bite, save or pass, lugaw, pares, mami. Bite is lugaw. I love lugaw. Save is mami. Pass is pares. Talaga? Oo. I think pares Manila thing, Oo, Feeling ko Manila Manila. thing ang Uso pares. dito To be honest. Pipila ka pa, ang haba-haba ng pila. Hindi ka pa. Hirapan. Alam ko yung pares na yun. Sige. Ano kasi ako, gusto ko yung medyo pa-alternative. Yung parang, okay, kayo na dyan. Dito na lang ako. Pero hindi, I mean, I have no something with pares. Okay, na ito. Controversial. Pero let's put it out here just for fun. Okay. Sure. Let's talk about salts. Tibuok, tultol, or buyo? Save is asin tibuok. Bite is asin tibuok. Kung kakagatin yung tigas nun. It's actually became the face or the poster image for food heritage in general. And in a way, it's a good representation of our rich culture. So that's bite. Save is tultul. Asin sa buyo is a pass. Alright, so that's it for our episode today. Maraming salamat, John Sherwin Felix, for joining us here on Hindi, wait lang. Grab a Bite. Anong pinaka-favorite mong ingredients na nakita mo sa local pizza? Localpedia na favorite ingredient Na ko. wow, na-amaze ka. Bigyan mo ako 3. Definitely tultol. Tultul. I'm a fan of tultol. We featured tultol. The artisanal salt. Kasi ito, very limited pa lang yung Oo. na-try ko specifically. It's So okay. yung mga gagawin ko, yung mga na-try ko pa lang recently is, tawag ito si tultol. Yes. Si Asintibuok, we actually have it there. Okay. Andiyan po yung Asintibuok namin. And I would say when it comes to fruit, na based dun sa mga na-research mo yung na-try ko pa lang, is sampinit. Sampinit. Saan kinakita? Saan ka nakakuha ko dyan? Online, na din. okay. San Pablo, yeah. Ngayon? Last month. Last month. 2 months. Okay, it's actually ongoing. So basic season. finisher din namin siya. Si Sampinit. Technically, fan ako ng berries eh. Oo. Natuwa ako sa kanya doon kasi maasim siya. Yeah. Pero feeling ko kasi bagay tayo Hindi. sa dessert. Maasim siya, pero may mga masampinit na maasim. Depende sa lugar na pinagkuhaan niya. Yeah, meron niya. May mga matata. Pero okay, hindi na maasim eh. I mean, Hindi, you can yun just kasi add some- kakaiba eh. Oh, yeah. Berry siya na maasim. Tsaka ako, Yeah. lagi ko sabi sa akin, masarap gawin jam eh. Yes. Ginawa tang jam ni, di ba? Amazing. I mean, thanks to ito yung sabi kong bakit naging hopeful ako sa ating Philippine cuisine na not just the chef or even the content creators like Bite Size na nagse-center na tayo sa
local ingredients. And we need to celebrate lahat tayo sama-sama dito sa advocacy na to. Yes, Pang Miss Universe. Oh, lupit. Pero yun na din naman ang pinapush din namin. Like I said na, you know, basically we should be proud of what we have and support local. So yan, maraming salamat. Thank you. John Sherwin Felix for joining us here at Grab a Bite. It was a pleasure talking to you and hopefully, you know, matulungan namin sa advocacy mo and to push our local ingredients. Thank you sa mga supporters or sa mga viewers ng Bite Size. You can, or listeners sa Spotify, you can search Localpedia on Facebook, local with a K, and on Instagram, Localpedia PH. Gusto ko sana bago matapos ito, gusto sabihin na mayaman ng Pilipinas, hindi tayo mahirap, lahat ng mga pagkain na sa atin. Sana ating sariling pagkain, ating pagyamanin. Yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you for that. So guys, don't forget to check out Localpedia on all his socials. Okay lang ba banggitin mo kung meron ka ba ibang socials na ipa-plug? So just Localpedia on Facebook. Yes. Localpedia on Facebook, guys. Instagram. And Instagram. Localpedia PH. Localpedia PH on Instagram and Localpedia on Facebook. So maraming salamat, John. It's a pleasure. To all our listeners, we'll see you again on the next episode of Grab a Bite. Bye, guys. See you. Take care. Thank you. Ingat. Alright. Good job, Brody. Solid na saya. If you enjoyed this podcast, don't forget to follow all our socials at bitesize.ph para updated kayo sa new episodes namin. See you in the next episode, foodies. Bye!